You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading one verse. So let's do our best. At saka, hindi nyo na kailangan hanapin. Page 1 lang, page 1 ng kahit anong Bible. Genesis 1 verse 28. And as we worship God through singing, through service, through many things that we do for God. And now let's worship Him through His Word. Genesis 1:28, it says there, "And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." Let's bow our heads and pray. Lord, thank you for your word is living and active, sharper than a double-edged sword. It penetrates and divides our hearts so that we will not be divided against one another, but be united in following you. In Jesus' name, amen, amen. Bago lang po kayo maupo, pag-pray naman natin yung mga bata. Alam nyo, bihira natin sila mapag-pray. We wanna lay our hands on them as we send them off in their lesson as well. At dito daw kayo sa harap. Ayan, palakpakan naman natin yung mga bata. Papapuntahin ba dito? Doon na lang daw sila. Okay, Lord, salamat po sa mga batang ito, Lord, as you have commanded us to be fruitful and multiply. Good job sa mga magulang nila. At good job din sa mga teacher because they're not just multiplying biologically, but they're multiplying spiritually. Long after we're gone, we are assured, Lord God, that the church will continue and grow because of the next generation. Bless their time together. In Jesus' name, amen, amen. All right. So, next Sunday pala, December 1 na. Sabi mo, December 1 next Sunday. So, by the way, this is yung Victory at 40 Bible. Okay, Victory at 40. Kung gusto nyo lang, sisend ako kayo ng link. Okay, may link. Kasi sayang naman yung mga pera ninyo. Why not buy a Bible, no? That is one for the ages, 40th year anniversary Bible. A Bible that you buy is a Bible that you will read. Okay, so at least for a time, no? Parang may 1-year expiration po yan eh. Pag 1 year, tapos di mo nabasa, luma na yon. Bumili ka uli para basahin mo. So, okay, so ang pag-usapan natin as this is a pasensya na pala, marami akong tanggap ngayong linggo eh. Nauubos yung boses ko. So, okay lang naman na may lumalabas pa. Okay, so yung this is a Victory Bulacan Churches series. No, hindi po ito Victory series. Victory Bulacan. Tayo po yung gumawa nito. And the idea is, marami naman tayong plano sa buhay. But what's the master's plan? No? Parang yung, di ba, yung building na to, di ba, mayroon niyang electrical plan, may plumbing, may kung ano-anong plan. Kada store may plan din. But what does it matter if it does not contribute to the master plan? No? So, ganun din. So, hopefully, makita natin na may plano si Lord even before we sin. No? Kailan po ba nagkasala ang tao? Genesis 3. Diba? So, ibig sabihin, doon lang nagsimula yung plan of salvation. Kasi minsan, pag church ang iniisip natin, puro na lang pagsusori kay Lord yung naisip natin. Magsimba tayo, magsorry tayo kay Lord. Okay naman, kaya lang naisip ko, kung kasalanan lang ang dahilan para magsimba, bakit may Genesis 1 and 2? Yun, di ba? Ibig sabihin, as you deal with the Genesis 3 sin, ang goal ay bumalik sa master plan. Hindi ka master plan the master's plan. Okay? Kasi hindi naman natin plano yun. Plan ng ating master. And that is yung Genesis 1 and 2. Tatlo lang naman Be fruitful, subdue, take dominion. Okay, so yun yung pinag-usapan natin last week. And today, we're going to talk about subdue. Malayo pa naman yung New Year, tsaka Rizal Day, December 30 pa yan. Pero sino sa inyo excited ka na sa 2025? May plano na? Madalas, pag nagpaplano tayo,
we try to look for the future. Ang hirap actually kasi hindi mo naman alam kung ano mangyayari sa future. Naalala ko nga nung 2020, sabi ko, this is the year of the double-double. Kasi 2020, double-trouble pala. Parang ang daming plano. Pero doon mo napatunayan na limited yung kakayanan natin to see the future. So anong mas importante? To look back at the master's plan. No? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So kung gusto mong mag-progress, the goal is to look before. At hindi lang basta sin, no? Ang lagi lang natin naaalala sa buhay natin, nagkasala ako. Oh, alam ko na. Pero even before you sin, what was the plan of God? At yun po yung kailangan natin na balikan. Nakita ko si Jai, no? Kagagraduate lang nito eh. Palakpatas mo naman yung kamay mo, Jai. Kagagraduate lang yan, ha? May bago na naman tayong full-time na nakagraduate sa school. At saka kahapon din, no? 254 yung gumraduate sa Leadership 113. Palakpakan naman natin sila. Kung kasama ka doon, wave your hand. Meron ka ba? Ayun, puyat pa silang lahat. Ayun, meron isa. Okay, so, yan. So, ito po yung master's plan. Okay? Sabi mo sa katabi mo, fill the earth and subdue it. So, punuin daw yung mundo. Kaya lang, paano ba mapupuno? By subduing it. It is a divine mandate of stewardship. Tingnan natin yung verse. So, sabi doon, and God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. It's a divine mandate of stewardship. And we are going to fill the earth by subduing or even cultivating it. The term subdue implies that creation has untapped potential for humans to develop through work. Meaning, everything you see, kung meron ka mang, pag tinignan mo yung paligid mo, meron ka bang nakikitang kakulangan? Ang tawag doon ay hindi kakulangan. It is untapped potential. Ay, kasi, tingnan nyo, dati nga walang, damo lang to dati, puro ahas to dito eh. Nadadaanan, di nyo na alam, no? Pero puro damo lang to. Bigla nagkamol, nagkasimbahan, o ngayon gusto nyo na dito, pero dati damo lang to. But hopefully we have the eyes to see na lahat nakikita natin, hindi ang kakulangan. That is untapped potential. Human work for God and God works for humans. Ano ibig sabihin nun? Sa Psalm 127 verse 1, it says there, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. So, sino sa inyo gusto nyo nang magawa ng mga bahay? Sino ba? Walang gusto ng bahay. Okay, so sabi niya, unless the Lord builds the house, the laborers who build it labor in vain. Napaka-weird nun, ano? Sabi ni Lord, hanggat hindi ka tinutulungan ni Lord na mag-build ng house, yung nagbi-build nito in vain. So, minsan, akala natin, it's our own ability that's able to unlock the potential of a place. Kagaya ng lugar nito, damuhan, naging mall, naging simbahan. Alam niyo ba, nung una namin itong nakita, yung mahabang ganyan, walang naniwala sa akin. Wala. Sabi niya, mag-service tayo. Ba yun? Magsi-service doon. Ngayon, 2 service na. Ngayon, gusto niyo na ngayon dito. Pero dati ayaw, maingay daw. Ang daming kung ano-anong dahilan. But, you know, it was an untapped potential. Diba? So unless the Lord, pero si Lord talaga yung nagbi-build nito. Pero kung di natin to ginawa, so parang, paano natin to gagawin? Diba? The Lord wants to build it, but somehow, humans work for God and God works for humans. And so, yun po yung ating pinangagalingan. So, ito pong subdue, okay, sabihin niyo po subdue. Yan, subdue comes from the Greek word kabash. Okay? Kabash. Kaya dapat alagaan natin kung hindi mababash ka. Wala, wag na, tigilan na natin. Which means to bring under control or to conquer.
However, in the context of Genesis 1:28, it does not imply harshness or exploitation. Kasi pag sinabi mong subdue, parang aso no? Parang, kunwari, parang yung gano'n, no? Parang ini-exploit. However, the context is not about exploitation, but implies cultivating the earth's potential, not exploiting it. Hindi yung nawawala yung mga bundok. Meron ba kayong mga bundok na misplace? Yung pag lumalaki kayo, parang may bundok dati dito. Na misplace yata. No? Parang, okay naman na may kinukuha tayo. Kaya lang, parang wala na tayong pinapalit. No? Parang inaabuso na lang yung creation. Remember, yes, we're gonna subdue, but Psalm 24 verse 1 says, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ibig sabihin, makukultivate mo yan. Ma-unlock mo yung potential. Pero kahit dumami na yan, ang sabi ni Lord, akin pa rin yan. Kaya huwag mo siyang abusuhin. Okay? Sa halip, ito'y alagaan. Kaya nga, pag merong bahay na walang tumitira, diba, nasisira, no? Ang dami mo nga bahay. Pero wala naman nakatira. Kaya naisip ko nga sa mundong ito, kung marunong ka mag-subdue, marunong ka mag-alaga, tingin ko magkakaroon ka ng maraming ari-arian eh. Oh, tingnan mo, kahit hindi ikaw si Ayala, no? Sa tingin niya, sa dami ng ari-arian nun, sabi niya, dami ko ng ari-arian, nasisira lang, walang nag-aalaga. Gamitin mo. Kasi kaya lang, hindi naman papagamit sa'yo kasi, kung hindi ka rin marunong mag-alaga. No? I remember, isa sa mga magkakapatid na Ayala Avenue. Nag-church po yun sa hindi ko na lang alam ngayon, pero mga 5 to 10 years ago na to eh. Pumunta yun nag-attend ng Victory sa Fort, no? Attend siya, tapos nagpa-pray siya kay Pastor Joey Bonifacio. Tapos, pagdating niya tinawag ni Pastor Joey sa isang room. Tapos, bago siya pinag-pray, ginanon yung table, tsaka bookshelf. Tapos, tumingin ganon. Sabi niya, why did you do that? Sabi niya, I'm just checking. If you can clean the bookshelf, I think you can clean my life. Sabi niya ganon. Kung kaya mo maglinis ng bookshelf, sa tingin ko, kaya mong linisin yung buhay ko. And buti na lang napunasan. Napunta tuloy si Ayala sa atin. Pero imagine, hindi naman siya naghahanap ng kung di ba? Tingnan mo, napakaliit na bagay. Kaya yumaman kasi yung tinitignan lang kung madumi. Yun lang, hindi kailangan ng sobrang detalyado, detailed plan. Hindi, lang, pangangalaga lang to cultivate it. And so, sino sa inyo gusto nyo maraming ari-arian? Maraming sasakyan. Alagaan nyo lang yung meron kayo. Yun lang naman yun. Doon lang naman magsisimula. Nakikita naman ni Lord yan. No? So, and, alam nyo ba na hindi dapat kinakain yung hayop dati, no? Sino sa inyo, paborito nyo yung dinuguan? Di ba? So parang, kasi pag subdue, parang iniisip mo, kakatayin natin lahat ng baboy, okay naman. Pero wait lang, okay? May nagtatanong ba dito kung pwedeng kumain ng dinuguan sa Victory? Nagtatanong ba kayo? Tingnan nyo, sabi sa 29, kasi part of subduing, baka pinapatay natin yung mga hayop. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food. So originally, yung subdue, hindi kasama yung katayin mo yung baboy. Kaya lang, nung nagkasala na ang tao, pumayag na si God nakatayin. Isa yun sa mga nagbago. Kasi siguro, hindi na maamo yung mga hayop. Kailangan mo na talagang i-subdue. At saka ang goal naman, mag-multiply yung mga tao. So, siyempre, kailangan mo rin alagaan yung mga baboy kasi pag naubos sila, wala na tayong baboy. Di ba? So, ibig sabihin, kinakain natin sila, pero hindi rin natin sila ini-extinct.
Kasi wala nang baboy bukas, di ba? So, inaalagaan pa rin. So, yun po yung pinanggagalingan na kung babalik tayo sa before sin, which is Genesis 1 and 2, pati hayop inaalagaan. Kaya pala minsan may mga fur parenting. Alam mo yun, yung nag-aalaga ng hayop. Pabalik tayo doon, pero sa ngayon, kainin muna natin sila. Di ba? Yun ang, saan pa nanggaling? Sabi ng Genesis 9, nung Genesis 9, nung patapos po nung flood, si God nagsabi, pwede na raw kainin. Okay? Matapos yung flood kay Noah. Tapos yung Acts 10:13-15, si Peter, di ba? Yung sabi niya, ayaw namin. Kaya kaya ina-address yung pagkain. Pinaghihiwalay kasi niya yung simbahan. Tapos ang sabi ni Peter, don't call unclean that which I have called clean. Rise and eat. So, yun na. Kaya simula nung Acts 10, kaya nga, so ano pong gagawin, Pastor, pagka ayaw kong kumain ng dinuguan? Kasi parang nakawawa naman yung baboy. Sabi ni Paul kay Timothy, ito na, for everything created by God is good. And nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Bago kumain, magpasalamat kay Lord. For it is made holy. Bakit daw nagiging ayos yung pagkain? By the word of God and prayer. Yay! Let's go, sisig! Let's go, lechon! Let's go, dinuguan! Okay, so at least naintindihan nyo na kaya lang, syempre, so kakain na kayo na naman uli nito sa Christmas party. No? Ang dami nyo na naman kakaining baboy, lechon, sisig. Kaya lang, stewardship din natin yung katawan natin. Di ba? Kinain mo nga yung baboy. Di ba? Tumaas naman yung cholesterol mo. Kailangan mo rin magpa-check up. Alagaan mo yung baboy. Alagaan mo yung sarili mo. Alagaan mo yung baboy para makain mo siya. Ganon. No? So, pumayag naman si Lord. Okay? Pero syempre, ang God natin, hindi yung stomach. Pero yung ating paring Diyos. So balik tayo, no? Ano ba ibig sabihin ng fill the earth and subdue it? Subduing therefore is understood as a gentle cultivation. Sabi niya po, gentle cultivation. Di ba anong tawag sa earth? Parang minsan ang tawag Mother Earth. Di ba? The more mong tinataniman, the more mong inaalagaan, the more itong nagbe-bear fruit. So naisip ko tuloy, parang asawa ko lang, no? Kung inaalagaan ko siya, alagaan niya rin ako. Ganun yun eh. Nung inalagaan ko siya, nag-bear fruit siya, nagkaroon pa siya ng anak. Yung ganun, di ba? So, it's a gentle cultivation and not forceful domination. That the earth in its natural state would not automatically yield its full potential for human flourishing. Ang ganda nung mga table, no? Minsan may isa kahoy pa, no? Iniisip ko sa kaya galing yung lamesa. Siyempre sa puno, di ba? So, sinong tumagpas ng puno? Tao. Yung tao yung gumawa. Pero si God yung nagbigay ng puno. Ibig sabihin, hindi nagiging table yung puno ng ganun-ganun lang. Okay? Kailangan natin i-subdue, kailangan natin i-steward. Humans were to bring creation under the influence through cultivation, management, and stewardship. In farming, it's like farming and agriculture where the land needed to be subdued for it to provide sustenance. No? So, I think, kailangan natin itong i-preach sa mas marami pa sa atin. Kasi napaka-weird, no? Ang dami nating lupain. Pero nag-aangkat tayo ng bigas, no? Hindi ko alam. Parang yun yung naririnig ko. We're one of the huge rice importers. So, nisip ko lang, siguro hindi natin masyadong naalagaan yung mga magsasaka, yung lupa. Kasi parang marami naman lupa. Hindi ko lang alam. Mali ba ako? Siguro hindi lang talaga naalagaan yung magsasaka at yung mga sinasaka nila. And so, yung creation, para masubdue yan,
nilagay tayo to reach its full potential. Sabi nga sa Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. So God's work extends from creation to providence. Ano ibig sabihin nun? Si Lord, hindi lang siya nag-umpisa. Inaalagaan din niya yung mundo. Naintindihan niyo? Kasi ganito yan, no? So, sino nagsimula ng mundo? Si God. Pagkatapos ba nun? Hands off na ako dyan, ha? Bahala na kayo. Hindi. Si Lord, siya ang gumawa ng mundo, pero hanggang ngayon, inaalagaan pa rin niya ito. Okay? Through you and me. Okay? So, ibig sabihin, tayo po yung representative ni God na, sige, paano inaalagaan ni Lord yung mundo? Tayo. Tayo yung representative ni God. Tayo yung bearers, the image of God. So, sino sa inyo, na-encourage ka, no? Na si Lord, hindi lang siya nag-uumpisa. Pero hanggang ngayon, inaalagaan ka pa rin niya. Palakpakan nyo naman si Lord, di ba? So, kunwari, no? Kaya nga minsan mahirap mag-plant ng church. Kasi masaya lang yung mga tao nagsisimula. Pag wala na sila. Di ba? Yung Baliwag, di ba? 2010, nandito na ako eh. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako. Kasi God calls me to not just help start, but even care for what He started. So in a way, ganun din sa mga victory groups natin, sa mga na one-to-one natin. Hindi yung pag nag-victory weekend na, hayaan mo na sila. Di ba? Parang, kamustahin pa rin natin, na balikan pa rin natin. Kasi hindi lang siya sa starting or creation, but even for caring. Sino sa inyo, gusto mo lang mag-umpisa ng pamilya, di ba? Inumpisahan mo lang, pero hanggang umpisa lang, no? Hindi po pwede. Pag inumpisahan mo yan, care for the family hanggang sa dulo. So, the way He cares for the world is through creating man in Genesis 2:7, plants a garden, Genesis 2:8, and waters it in Genesis 2:6. At even in Genesis 2:21-22, created a companion for a man, si Eva. Biruin mo, no? Si Lord, ginawa niyang taga-alaga yung lalaki, pero yung taga-alaga, ginawan din niya ng taga-alaga. Talagang alagaan na to. Di ba? Hindi lang siya nag-create. Kasi tinan mo si God, no? Na-create ko na siya. Okay na yan. Pero tinignan niya. Ay, malungkot siya. Lahat ng nakikita niyang lion, may kapartner. Siya wala. So, sabi niya, gagawan ko rin siya ng kasama. At lahat ng single ay mag-amen. Ayaw niyo talaga. Gusto niyo talaga mag-amen kayo na nakikita ni Lord na okay, you will be fruitful, you will multiply, pero bibigyan ka rin ng taga-alaga ni Lord para naman habang inaalagaan mo yung pinapaalaga niya, ay may nag-aalaga rin sa'yo. Di ba? Ganun yun eh. So throughout the Bible, God continues to provide for all living things in Psalm 104 and even in Psalm 145. Now, bakit natin kailangan mag-subdue? Okay, subduing the earth reflects human dignity. Kasi tingnan nyo, bakit hindi tinapos ni Lord? Dapat yung mga puno ginawa ng lamesa, di ba? Para wala tayong trabaho. Kasi may dignity po yung work eh. May dignity. Tingnan nyo, kahit papaus-paus ako dito, nagtrabaho ko buong linggo eh. Masama ba yun? Tingnan nyo, bakit di nila ako nagpapalit? Marami rin silang ginagawa eh. So, the point is, yung pagtatrabaho, hindi po yan nakakababa ng pagkatao. Kasi kung totoo yun, dapat tinapos na lahat ni Lord. Ang sabi ni God, hindi ko tatapusin lahat. Magtitira ako, ito itutuloy mo. Kasi, pag tinuloy mo yan, makikita mo, partner tayo. That you are continuing the creation of God. Wow.
Grabe, no? Creator si God, pero binibigyan kanya ng dignidad na ipagpatuloy ito. Darating ang panahon, dahil kakagraduate mo lang, Jai, wala na rin ako. Hindi ko alam, mga 1,000 years pa siguro yun. Sana. Wala na rin ako. Pero tingnan mo, yung dignity na wala na silang lahat, yung mga damatans, mga kami, yung mga walang buhok, wala na silang lahat. Pero, tingnan mo, pagka kayo naman yung nandirito, kayo na yung naglilid, may dignity yun no? Hindi lang basta kami nagtatrabaho, parang pabigat lang, ay, nako, itutuloy namin. Hindi. Part ka nga nito It brings you dignity, supposedly. Tingnan nyo kung paano, naalala ko lang tong verse na to, what is man that you are mindful of him? Tingnan mo yung katabi mo, mindful ba siya dyan? Okay and the Son of Man that you care for him. O paano daw nagki-care si God sa mga tao? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor. Wow, may corona raw yung katabi mo. Oh, lagyan mo siya corona. Sabitan mo. Diba? Now, ang tanong, ano ang ibig sabihin nung ikaw ay may corona? Tingnan niyo yung verse, You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep, oxen, and the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea. Tingnan nyo, bakit ka daw sobrang mahal ni Lord? Bakit ka daw sobra kanyang iniisip? Kasi lahat ng ginawa niya ay binigay sa'yo upang ipagpatuloy mo. And that is the dignity. Kaya kapag nagtatrabaho, kaya pag may ginagawa, doon mo mararamdaman na you are made in the image of God. Hindi yung parang, siyempre may mga labor, mga kulang sa sweldo, kulang sa lahat. Pero, minsan dapat ma-appreciate, buti nga may trabaho ka Kung gusto mo, magtrabaho ka pa rin. Kung may tatanggap sa'yo, humanap ka ng iba. Pero habang nandiyan ka, mahalin mo yan. Kasi doon mo nararamdaman na may kakainin ba kayo ngayon? Meron? Yes? May kakainin kayo bukas. Hindi pa luto, no? Bukas pa ninyo, alangan namang niluto nyo na lahat, di ba? Hindi wala na tayong luto. Napakalaki ng mga rep ni God, no? Kumukuha na lang tayo sa rep. Hindi. Yung pagkakainin natin bukas, pag ka ng bawang, nararamdaman mo si God. Kaya pinupuri natin lahat ng mga nanay ng tahanan. Palakpakan naman natin sila. Di ba? Minsan, niisip natin kawawa naman ako, parang hindi man ako napapasin. Hindi Habang nagluluto, sasaing ka, damang-dama mo, I am made in the image of God. Yeah. Yung ganun yun, di ba? Hindi yung, para bang, tinan nyo, kayo daw ay mindful daw si God. Crowned. Bakit? Because everything is put under your dominion to subdue, to cultivate. And so whenever we're doing that, we sense God in us, the Creator Spirit in us. Tsaka napansin nyo na yung buong mundo, we're called to subdue, which means subduing is a democracy. Meaning, hindi isang tao. Lahat ng tao is called to subdue, to cultivate, to flourish the whole earth. Kaya naisip ko, kung democracy pala ang pag-aalaga, kung maganda ang isang lugar, ibig sabihin, majority concerned sa lugar. Ang isip nyo? Kunwari, maganda yung Baliwag. Sino sa inyo, masaya ka sa Baliwag? Yay! Di ba? Alam nyo kung bakit? Yung mga tao maalaga Sino sa inyo nagagandahan ka sa daan sa Baliwag? Yay! Alam nyo, tinawanan ninyo. Alam nyo, siyempre, hindi naman natin hawak yun. Kahit naman yung mayor, hindi naman niya hawak yun. Alam nyo, gawin ninyo, tapat mo, linis ko. Yun na lang, di ba?
Kasi, hindi mo naman hawak yun eh. Pero at least yung bakuran mo, linisin mo na lang. Tapos, sa dulo, makikita nyo, gaganda yung daan. Di ba? Sino sa inyo mahilig bumalik ng bundok? Malamang wala. Alam nyo kung bakit? Ubus na yung bundok, di nyo pa alam eh. Tingnan nyo sa ibang bansa. Ang gaganda ng mga bundok. Alam nyo kung bakit? Mahilig silang bumalik ng bundok. Nalalaman nila kung nauubos ito. Sabi niya, wala na naman yung bundok. Hindi pwede, alagaan natin yung bundok. And so, kung democracy yan, kung hindi nyo gusto yung nakikita ninyo sa inyong syudad, it's a democracy. Kung majority nagkikare sa lugar, majority ng makikita nyo maganda. Tingnan nyo na lang, merong dumadaan, no? Pagkainom ng milk tea, tatapong gano'n, no? Gusto ko nga saluhin eh. Tapos babalik ko sa kanya. Sabi ko, nakita nyo ba yun? Parang the person cares so much about the milk tea, pero yung lugar, wala siyang pakialam. Hindi niya ba alam kung saan galing yung milk tea? Di siyempre, dito rin siya bumili. O di ba, kung di mo alagaan to, wala nang milk tea bukas. Kasi, hindi natin inalagaan eh. So in a way, subduing means all work is God's work. Sabihin niyo po, all work is God's work. Wala pong mababang trabaho. Mental labor, manual labor, all work is God's work. Kaya lahat, kahit itong mga nagbo-volunteer, tingnan mo yung, sino sa inyo nakaupo ka ngayon? Alam niyo ba kung sino naglagay niyan? Ayun, yung nakaputi. Hello, sir. Salamat sa iyo. Ayun, tingnan niyo siya. Ayun. Sir, salamat. Palakpakan naman natin si sir. Alam niyo kung sino naglagay? Yung mga tauhan dito sa Walter Mart. Tapos, di ko wala sila. Di tumayo ka dyan. Di ba? Sa tingin niyo ba, may nagwalis dito? May nagwalis. Yun, si kuya na naman. Imagine niyo kung walang nagwalis dito, di nag-ubuhan tayo rin. Ganda sa Walter, pero parang balikabok. Di ba, di namatay tayo. Iniisip natin, ang mahalaga lang yung mga bagay na, nasa stage. Di ba? Pero, hindi, maraming bagay na mahalaga. Tingnan nyo na lang yung mga usher natin na nandito. Sila ang nagwe-welcome sa atin, di ba? Palakpakan naman natin yung mga usher. Yung mga admin dun sa likod, dito, yan, palakpakan naman natin sila. Nagbibigay ng kaayusan. Yun yung dahilan kung bakit umaayos yung church. Kala nyo ba umaayos to ng default lang? Marami nagtatrabaho dito. Marami. Kasi kung hindi, mahirap lahat yan. Hindi lalaki yung simbahan. Pati yung sa kids, di ba? Palakpakan naman natin yung mga kids, no? Dahil sila po ay siyempre, yung music team, palakpakan din natin sila. Yan, so, and what about our helpers in the house? Do we exploit them? Ibig sabihin, yung helper, yung trabaho ba nila may dignidad? O parang utusan lang sila. Dapat sana medyo kinakasta natin ng vision yung mga helper. No? Alam mo, hindi ka lang nag-aalaga ng bata. Nag-aalaga ka ng future mayor. Gatuloy mo siya. Yan yung mayor. Pero mo, pag naging mayor yan, diretso ka sa mayor. Di ba? Pagtanda. Hindi. Kawawa naman ako. Maliit sweldo. Hindi. Kaya hindi tinapos ni Lord para maramdaman mo, kasama mo siya sa paggawa. Kaya hindi rin po ako agree sa elitista. Alam niyo yung elitism? Ganito yung elitista Yung may impluwensya, mayaman, may upuan sa harap. Ako ayoko po ng special chair. Ayoko nun. Ewan ko. Minsan ginagawa siguro para lang kasi may part kasi sa program. Pero kung wala ka naman part sa program, wala ka special chair. Bakit? Lahat tayo special wala ka ring special parking. Kung gusto mo ng special parking, punta ka maaga. Pero hindi kailangan na merong special parking sa elite. Bakit? All work is God's work. Tignan mo, marami kang pera.
Hindi pala sabi ko sana, sabi ng Bible. Sabi ni Spider-Man, mali. Ano sabi? With great power comes great responsibility. Oo nga, maraming binigay sa'yo si Lord, pero marami ka ring responsibilidad. Hindi yan para sa'yo. Ikaw ay partner ni God. Okay? Para i-cultivate ang mundong ito. Ano pang dapat nating i-honor? Yung security guard. Natin yung ba kanina? Baka mami, hindi nyo pinapati. Hayaan nyo na, pasausawin nyo na ng stick. Kayo naman Kaya ganun na kagad. Wag na yung yoko. Bakit? Isipin ninyo, kung wala yung security guard, baka mamaya, hindi labas-pasok tao dito, mamaya may baril pala yun, di ba? May nangyari na sa atin. Hindi natin napapansin no? Pero ang daming bagay ginagamit ni Lord, lahat ng tao, to cultivate and multiply. Alam nyo, lahat ng bagay pwedeng, ito, ano ko po ito lagi ko po nakukwento. Pakinggan nyo ito, sabi mo makinig ka. Alam nyo, kahit anong bagay na ginagawa mo, if you do it with all of your heart, the whole world is your platform. Mapupunta ka sa buong mundo. I remember, mga 10 years ago, walang gusto ng prayer. Okay? Nagmi-meeting kami, buong Central Luzon to. Pero konti pa lang kami nun Parang ngayon, ang Central Luzon, mga 40 municipalities Ganun na. Nung nagmi-meeting pa kami, mga 10 lang kami. Sinong magko-coordinate ng prayer? Wala. Pag leadership, nakataas yung kamay. Dahil walang gusto, na ituro ako. Si Lloyd na lang, mukhang magaling mag-pray. Tapos, sabi ko, ano bang gagawin? Na kailangan i-inspire yung prayer. Alam nyo ba, paunti-unti, pag may event, gather people para mag-pray. Hanggang sa people call me for prayer training. Ikot ko yun, buong Central Luzon. Ikot ko. Tapos, hindi lang yun. Nung kailangan ng prayer training sa Davao, tinawagan ako, punta akong Davao. Punta ako Cebu. Pero yun yung prayer, nakarating ako ng buong Pilipinas. Pati Baguio. Hindi lang yun. Nung sa US, meron pong prophetic praying kay Pastor Jim Lafon. Tinext ako. Nakatanggap ako ng text. Hindi naman si Pastor Jim Lafon yung admin niya na sabi niya, we're gonna pray for all of the world leaders of Victory and Every Nation. Sumunta kami sa isang room. Andun lahat yung mga lodi. Tapos nandun ako. Sabi ko, paano ko nakarating dito? Ayaw niyo nga ng prayer. Ngayon, gusto niyo na ng prayer. Di ba? Pero, naisip ko lang, kung magaling ka talaga, hindi man magaling, kung faithful ka talaga, the whole world is your platform Tingnan nyo kung ikaw ang pinakamagaling na tagawalis sa baliwag, di ba? Yung talagang, yung sasayaw pa, di ba? Yung ganun yung mga pagwawalis, pumipito pa. Nawalan ng tagawalis sa Walter Mart Plaridel. Sino hanapin? Nawalan kayong tagawalis. Ang galing ng tagawalis sa baliwag. Kunin mo. Ayan. So, hindi ka na lang tagawalis ng baliwag. Tagawalis ka rin na yung Plaridel. Nawalan ng tagawalis sa Walter Mart Malolos. Pati ikaw na rin yung tagawalis. Hanggang nawalan din ng tagawalis sa Walter Mart Davao. Imaginein mo, ikaw ang pinakamagaling na tagawalis sa buong mundo. All work is God's work. Sabi mo sa katabi mo, all work is God's work. Sabi mo, be fruitful, multiply. Subdue, fill the earth. We are to continue God's creation, inspire creativity and purpose, and connect our effort with God's purposes. And so we are human representatives to be stewards. This is an essential part of being made in the image of God. Kaya, yun po yung verse, Again, balikan natin yung subdue.
Ito po, may mga sobra pong ubos na pala yung oras. May mga points pa ako, pero napaka-importante nitong kwento to. Sabi mo, importante to, makinig ka. Meron po bang magandang nangyari noong 2020? Iyak ako ng iyak noon. Umiiyak talaga ako kasi feeling ko, siyempre nawala yung church eh. Wala talaga. Sabi ko, ano bang nagandang nangyari? Bigla akong naiyak talaga ako kasi noong Wednesday, graduation ng mga real life scholars. Naalala ko, parang noong 2020, di COVID, no? Parang bumagyo pa noon eh. Bumaha ng gusto. Ulysses ba yun? Hindi ko na maalala. Di ba? Ulysses. Ang nangyari noon, nagparoon tayo ng Love the City doon sa center. 2020. Tapos, para maka-coordinate kami, binigyan namin ng ticket yung kapitan. Hindi ko na maalala kung sino yun. Siyempre, through Cap Dantes din yan. Tapos, isa si Jolina, yung naging scholar natin, sa mga nabigyan ng ticket. Tapos, nung Wednesday, so 4 years ago na yun, graduate na siya ng college. Iyak ako ng iyak. Sabi niya, ginaganon ako ni Julie. Tama na po, pastor. Tama na po, iyak. Sabi ko, kasi nung naalala ko po yun, si Julina, nung una ko siyang nakita dati, para po siyang, hindi ko, dapat ko ba itong ikwento? Basta, napakalaki na po ng pinagbago niya. Kumuha lang siya nung ayuda, umuwi na. Tapos pero napanggitan din siya na may scholarship kami, baka gusto mo mag-apply. Tapos alam niyo, over the years, hindi lang po siya nag-aral, na disciple, talagang yung heart niya for others, hindi na lang kumuha, pero sa halip maglingkod. Nung Wednesday, sabi ko, Lord, sorry meron ka palang magandang ginawa nung 2020. Palakpakan naman yun si Lord, no? Alam niyo po kasi gusto natin laging maganda eh. Gusto niyo ba ng mahal na bahay? Gusto niyo ng mahal na bahay? Kumuha kayo yung fully furnished. Yung mga ganun, yung wala ka nang gagawin. Pero kung gusto mo yung favorable, kailangan magtrabaho. Kailangan, hindi po pwedeng pag maganda na, may gumawa na niyan. Meron pang isa. Buti nandito pa si Jan, okay? Si Jan, kaka-ordain lang niya, no? Palakpakan niyo naman yan, no? Tingnan niyo, Ano ibig sabihin? Tingnan niyo, nung 2020, nauubos lahat. Pero may isang binigay si Lord, si Jolina, si Nabjo, tinrabaho. After 4 years, testimony. May ginawa si Lord. Wala naman yun. Parang walang value 4 years before, but 4 years after, grabe. Fruitful. Si John, nung 2020 rin, talagang sabay-sabay. Aba, nagkaroon ng sakit pang mayaman. Buti sana kung mayaman siya. Pang mayaman lang yung sakit, pero hindi siya. Aba, iniisip ko, sabi ko, nagpastor na nga ito. Nagkasakit pa. Paano pa kaya ito mag-aasawa? Alam nyo, purihin ng Panginoon dahil sa kanyang pagpapatuloy kay Lord na kahit parang nawala na ang lahat, pero kung anong natira sa kanya, pinagpatuloy niya, ginrow. Ngayon, tinan nyo, last week lang, may asawa na, ordained pastor pa. Okay, palakpakan naman Sabi ko, nag-sorry na nga ako kay Lord. Sabi ko, sorry Lord marami ka naman palang magandang ginawa noong 2020. Hindi po kasi po pwedeng madali ang lahat. Kasi part ng image of God is the dignity na sinisimulan ni Lord, pero you continue it. Pero ang maganda naman doon, hindi ka naman iniiwan ni Lord hanggang matapos mo ito. And so, subduing the earth cultivates flourishing. Tingnan natin yung verse. And God blessed them and said, and again, fill the earth and subdue it,
emphasizing creativity, and this is often referred to as the cultural mandate. So, hindi lang siya creation mandate, but a culture mandate. Kasi ganito, no? Kung wala kayo last week, lahat tayo tao. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang tao? Pero tingnan mo, bakit hindi tayo pare-parehas? Iba yung itsura. Pare-parehas naman tayo may ilong, di ba? Pero iba-iba pa din eh. So, ibig sabihin, kahit po tayo'y lahat tao, may iba-iba tayong calling. Oo, sa itsura pa lang eh. So ngayon, nagiging tayong community tsaka culture. Ibig sabihin, yung iyong pagsasubdue does not just affect you, it affects others. Kunwari, tinawag kang maging pulis, praise God for your life. Diba? Kasi ako nga, hindi makapatay ng ipis. Holdupper pa ba? Habulin ko. Diba? Salamat sa buhay mo, Sir Police. Diba na, yun yung, kaya culture po ito. It's building a culture. It's building a city. Kaya naman, as we even go to our time of communion then, sabi sa verse, Colossians 3, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Andito rin pala si Rain. Ito yung asawa ni Jan. Tas mo kamay mo rin. Yan, naman, palakpakan niya naman. Yung kumakanta pa kanina dito. Kita mo naman dyan, nakakuha ka pa ng ganyan. Taas ang kamay ng mga single people. Pagpe-pray namin kayo. Magpa-pray kayo kay Jan, ha? Okay. Basta maging faithful ka lang. Okay? May ayaw ni Lord ng malungkot ka. Ikaw naman. So, verse 58, 1 Corinthians 15, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord, your labor is not in vain. Alam niyo, kakatuwa po itong Bustos no? Pero alam niyo ba, nakalimutan ko na kung saan ako nag-victory group dati. Doon sa may bypass. Kuya Rowel, ano nga yun? Basta yun, si Kuya Rowel, doon ako nag-BBG. Taas ng kamay mo, pinromote na kita, Kuya Rowel. Taas ng kamay mo, yan, kumain kayo doon, masarap ang pagkain doon sa may bypass. Anli sarap, yun pala yun, na-promote pa. Siyempre, ang dami ng... Ang BG namin, late night. Late night, no? Pinagpatuloy lang hanggang sa dumami. Minsan, akala ko si Lord lang yung darating, pero dumami ng dumami. Minsan parang ayaw niyo sumama. Pero ganun talaga eh. Yung mga pinapagawa ni Lord, hindi yan madali sa simula. Tapos, bigla naman nun, mula sa doon sa Anli Sarap, nakilala ko naman si Daniel. Victory group naman ako sa Grampi. Challenging din and all. Pero yung tingnan mo, habang nagpapatuloy, lumalago. Tapos tingnan mo, makakarating, naghanap na ako ng lugar eh. Wala nang ibang mas magandang lugar kung hindi yan. So ngayon, pagdating nyo sa Sunday, sana mapuno natin ngayong Sunday, hindi pa yan masyadong maayos. Alam nyo yung gagawin? Magko-construct tayo sa March. Tingnan nyo. Sorry. Yan, pinapawisan ako, nagtatrabaho ko, ibig sabihin. Thank you, Marvin. So, tingnan nyo, pag maganda na yung isipin ninyo, sa Nesabel, nakakonstruct na, may victory na, may salamin na, lahat. Wow, victory na. Attend na ako dyan. Sayang. Nakita nyo ba yon? Hindi ka part eh. Para kang nanonood ka lang pag okay na, sasama ka na naman. Hindi mo naramdaman yung image ni God sa buhay mo. And again, marami pa namang gagawin si Lord. Sino sa inyo naniniwala? Kung may victory port, may victory pip, baka yung Bustos maging victory 6 yan. Sino naniniwala? Diba? Ayaw nyo. Ibig sabihin, marami pang gagawin si Lord. Kaya lang, kung ang basihan kasi natin lagi, sa pagsama, hindi pa maganda, marami pang gagawin, ayoko dyan, naku, you will miss most of what God wants to do in your life. Because most of what God wants you to do, He begins it, but He does not finish it. Because that is the dignity of subduing and filling the earth. That is what it means to
be created in the image of God. Kaya sana, sa susunod na mga may opportunity tayo, sabihin mo sa sarili mo, part ako niyan. Hindi pa okay, pero magiging okay yan. Mangyayari yan. Basta naman, may ano bang ginagawa namin? May kasalanan ba yung pinagagawa sa inyo? Hindi naman eh. Discipleship. Victory ko, mag-worship kay God. Basta tama, lalago yan. Di ba? Yung ang mali, lumalago eh. Pero siyempre sa dulo, it leads to trouble, no? But ito, it will lead to greater blessing. Amen? Alright, palakpakan naman natin si Lord. Now, as we go to our time of communion, as I call on the music team, let me remind you, ano po yung Ephesians 2:8-9? For it is by grace you have been saved, not by works, so that no one will boast. And so as we go to our time of communion, we are reminded that the reason why we can subdue the earth, it is by grace. Tingnan nyo, sabi, for it is by grace you have been saved, not through your works, so that no one will boast. Sana yung paggawa to subdue the earth is not a source of boasting, but rather that you are participating in the work of God. Tapos sabi, as you are saved by grace, sabi ng verse 10, for we are His workmanship. Di ba? Galing, no? May grace si Lord sa buhay mo. And why the grace of God created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand. Ano ibig sabihin? Lahat ng pinapagawa ni Lord sa'yo, sinimulan na niya. Itutuloy mo na lang that we should walk in them. And so, as we remember what Christ has done on the cross, may we remember His grace and how He has prepared us to subdue and fill the earth. Why don't we all stand and respond to God in worship? Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.